Welcome! This is your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topics, Season 8. Episode 36. And today is June 2nd, 2026. It's the first Tuesday. Oo nga. Bible Tuesday. Magandang gabi po, Tata Bert. Magandang gabi rin sa iyo, Jay. At sa inyo, magandang gabi rin pong muli. Yes. Happy June. Senyor, birthday month mo na. Yan nga, pag tumutungtungan June, yan na. Wow. Alam naman natin yan. Yes. And anniversary ng Anniversary ABFI. yan. Dami pala nating celebration. At pinag-isa na natin doon sa, actually, June 15 ang birthday ni Senyor, at the same time, yung anniversary ng Center. Pero, and considering bumagsak kasi yun ng, yung pecha na yun, Monday. Opo. So, walang healing day. Mas maganda kasi itataon natin ang healing day. At ang pinakamalapit na healing day dyan, yung Sabado before, yung 15 na yan, which is June 13. Kaya pinagsabay-sabay na po natin lahat doon. Birthday ni Senyor, anniversary ng Center, yung ilalabas muli yung Healing Stone, at pati na rin yung opening ng ating 2026-2027 ABFI Challenge Activities. Yan. So, yung mga volunteers dyan, ha? Punta kayo sa 13. Ayan, Sabado. Ayan. Sige po, Tata Bert, baka may mga, alam ko maraming balita, pero... Meron naman, no? Actually, medyo matatawag nating mausok yung labanan sa chess ngayon, no? Na kinalalahukan ng Pilipino na si Wesley. So far siya atang leading Wow. among these mga super grandmasters na hopefully ma-maintain niya yung kanyang position na yun at siya ang tanghaling champion ng Armageddon Chess Championship na championship. Nabuyoy. Sabi yun na baba, limit. Nawa ka na po kayo dito. Yun. Championship. At katatapos lang din pala ng palarong pambansa noong 31. When was that? Sabado. Oo, katatapos lang. Din ginanap yan sa Agusan sa Mindanao. At overall champion, yung NCR as usual. Uy, congrats. Per region pala yan. Congrats. Palarong pambansa. Actually, dyan kinukuha yung mga tinitrain natin ng mga sports. Kung ano mang sports na ilalaban natin sa mga international competition. So, pero sana na-televise yan, Tata Bert, parang hindi ko alam. noon, Ano, tinitelevise siya. Pero ngayon, pero siguro meron naman silang sa YouTube, no? Ganun. Congrats po sa NCR. Yeah. At doon sa isang uri ng tournament akong tawagin ay Asia Under-20 Athletic Championship. No, naka-silver and bronze medal ang Pilipinas. Wow. Congrats. Parang overall na yung Tata Bert sa Parang gano'n. No? So parang yun lang naman ang na-gather ko ng mga magagandang news. Yes. The rest, puro talaga tungkol dyan sa Senado natin na ewan ko kung parang nakakahiya tawagin Senate Oo nga po. Senado sa nangyayari. Yeah. Sa Netflix nga daw po. Sa Netflix. Ay, naku. Yan ang mga hindi na nagkikay-drama ang mga tao. Yan ang pinapanood. Ay, patuloy po natin ipagdasal ang ating mga namumuno sa ating bansa. At ilang 2 taon na lang, buboto na rin tayo. Yeah. Sana naman maging matalino na, no? Talaga, pag-aralan ng gusto kung sino yung pipiliing na kandidato. Pag-aralan ng gusto. Diyan kasi nakasalalay ang ikagaganda ng takbo ng ating gobyerno. Basta tama lang ang napili ninyo. Correct. Na siyang nanalo. Para sa mga bagong botante, kung gusto niyo i-check nyo, since lagi naman kayo nasa cellphone, ng mga kabataan, dami sa YouTube ng mga old clips ng Senate hearings, mga panahon nila Drelo, nila Jokno pa, kasi yung mga 80s, 90s Tata Bert, kung mapapansin nyo, ay ibang-iba Iba. ang diskusyon.
Ngayon may hindi Iba, kasamang drama. iba yung klase ng balitaktakan nila nung sa Senado. Magagaling. Magagaling. Kaya maganda panoorin niyo yun para alam niyo, dapat pala ganito talagang binoboto natin. Congrats po pala, Tata Bert, mga pumasa po ng licensure ng mga environmental planner. Uy, meron ba gano'n? Oo nga, Tata Bert. Gulit ako may UP. Congrats. Hindi ko lang alam. UP ang nanguna. Diba? Pero, pati natin ang ating direktor, ang isa sa mga direktor natin Ay, yun. yes. Si Direk Mac. Daniel Mac. Daniel, yan. Siya pala ang Daniel na yan. Iba yun eh. Vlogger yun eh. Vlogger yun Daniel Mac. Director to. Ayan. So, thank you, Mac, sa pag-direct ngayong gabi. Batiin ko lang, Tata Bert, ang ating sige. mga viewers, ang dami. 7,000. Kuya Uy. Joseph. Hi, Hello. Joseph. Ate Irene. Si Irene. Erlinda Omania. Tita Connie Magnaye. Hi, Connie. Ayan. Umuulan daw po sa Mm. Pangasinan. Kaya kay Joseph. Ayan. Tita Helen Tolentino. Ayan. Hello po sa inyo. At maraming Yan yung sinasabi ni Joseph na umuulan sa Pangasinan, mas probably epekto na ng habagat yan. Yan, tama. Kasi nakalabas na po ng PAR, no, Tata Bert? Wala na yung bagyo eh. Tito Dome. Tito Dome. Pero merong forecast na nililis ang Pag-asa. Baka itong June na ito eh. Uy. May 2 bagyo na dumating. Sabay. Sabay. Hopefully wag naman natuloy, no? Opo. Mahina lang sana. Para walang masyadong masalan. Mm. Sa bagay, na po eh. La Nina na rin pag pag June po. Usually. Super diba? El Nino tayo. Super El Nino pa rin, Tata Bert? Super El Nino. Pag Kala ko pag umuulan, La Nina na. Hindi pa pala. Yung pa rin ang nila. So, ibig sabihin, parang iiral pa rin ang Init. mainit na Yun panahon. nga po eh. Yun nga. Okay po. Kaya medyo yung panahon talaga natin ngayon, hindi mo na malaman eh. Beer mo. Super El Nino, tapos may bagyo. Pero medyo lumamig-lamig kahit Yeah, konti. kumpara sa mga nakaraang araw. Pasasalamat natin. Kaya po, sana wag niyong sirain po ang ating kalikasan ha. Kasi yun nga yun, dami pinuputol na puno para lang may itayo. Nako, wala na pong magandang hangin. Ang ganda nung napuntahan ko. Ayaw po Yung yung try to, pasyaran nyo rin minsan, kahit na maliit lang yung lugar na yon, no? At least mga 2 hektarya yon. Pero pag nandun ka sa, talaga, iba pakiramdam mo, maganda. Parang nasa loob ka ng forest. Wow. Ang ganda naman ang lalakaran mo dahil elevated yung, nasa. Saan po ulit tatabrit para Sa, Arroceros. Oo. Forest, Forest Park. Yan, Arroceros Forest Park. malapit po siya saan tatabrit? Sa Central Station ng LRT. Oy. So, marami pang ganyan. Kung ganyan lang ako. Opo. Opo. Buti nga dito may mga puno-puno pa rin. Oo nga. Ayun. From Ate Judy, dito rin po sa amin pabugso-bugso ang ulan. Sabay ang lalakas ng kulog sa Bacoor. Bacoor ang Opo. Yan. Okay po. Hello po. Yun nga po pala, baka nagtataka po kayo, ba't po kami Daniel na agad, no? Ay, Tata oo. Bert? Actually, yung remaining ilang chapters na iyon, yung tinalo na natin, puro description ang binibigay noong isang templo. Sinasabi na second temple ng Jerusalem po yun. Pero sa totoo lang, hindi po naitayo yan. Yung binabanggit at dinidescribe na templo dyan. Bakit unang-una pa lang, yung area pa lang ng templo na iyan, mas malaki po sa city ng Jerusalem. Kaya talagang walang lugar na pagtatayuan nung panahon na yun ng templo na iyan. Yun ang isa, sa sobrang laki. Saka yung description, yung kung ano ang mga elaborate na mga features ng templo na yun, nung panahon na yun, mahirap itayo. Although, in place of that,
merong isang itinayo noong pagbalik na ng mga taga-Israel na naitapon sa Babylonia. Nung pagbalik nila, nagtayo Diyos sa pangunguna ni Zerubbabel, na tinulungan ng dalawang propeta, si Agar at si Zechariah. May naitayo sila pero mas maliit na templo. Pero yun ang lumabas na second temple ng Israel. Yan. Ang isang nakapagtataka, no, bakit ipinakita kay Ezekiel ng Diyos yung templo na yun ay tatayo? Ako, hindi ko alam, pero tinitignan ko, it is a futuristic temple. Yun, kung gano'n na yun. Kumbaga yung itsura niya yun, yung pag-describe, no? Sabi kasi ni Jesus ang templo ng Diyos nandito na sa ating puso. Tama. Yan ang sabi. Kaya most probably, baka by the time na pagdating, sa akin, ano ko lang yan, pagdating ni Jesus Christ, magtatayo rin ng templo, yung second coming niya, at baka yan. Baka. Sa akin lang, ano lang yan. Pwede po. Wala akong pag-anuhan kasi sinabi ng Diyos kasi yung templo na gano'n, di-describe Bakit hindi matutuloy? Yun nga po. Bakit hindi na ano yan? So most probably, matutuloy din, pero hindi nung panahon na yon. Hindi sa panahon ito, in the future pa. Pwede po. Kaya tinalunan na natin yun, nung unang templo, ganon din ang ginawa namin ni Signor noon Ilang chapter lang din tinalunan na. Dahil, yun na po, descriptions ng templo ng mabanggit At ganon na rin po ang ginawa natin ngayon, kaya yung libro na ng Daniel ang ating tatalakay. Opo. Yan. Pero kung gusto yung pundaanan, pwede po. Yung hindi po namin nabasa is 41, 40 to 48. Ayan. Ng Ezekiel. Yan. Dito, tatanong niya, sino po ba si Daniel? Yes. Yan. Sino nga ba si Daniel tataper? isang propeta din. Actually, batang propeta pa siya na na-exile din sa Babylonia. Kasama noong hinuli ang hari nung kasama siya sa mga dinala sa Babylonia. Si Jehoiakim, yung hari na iyon. Kasama siya dinala roon. At yun nga, kinuha siya ng propeta ng Diyos at marami ring mga ipinakita sa kanya Diyos, pinapasabi ang Diyos, at yun ang mga tatalakayin nga natin dito sa sa libro na ito. Abangan natin. Tsaka bakit may pareho ni Ezekiel? Ano kayang meron sa kanya tatapo? Yan. Bakit special at may libro siyang sarili? Ayan. So, magbabasa na tayo. Ayan. Oo, excited ako. Parang bagong bagong character. Yes. Kung hinahanap niyo po si Catherine, matagal na po nabuwag ang kanilang love team. Ayan. Pagbasa mula sa libro ni Daniel, chapter 1. Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Nang 3 taon ng paghahari ni Haring Jehoiakim sa Juda, ang Jerusalem ay kinubkob ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Pinahintulutan ng Panginoon na bihagi niya si Haring Jehoiakim at samsamin ng ilang kasangkapan sa templo. Lahat ng ito ay dinala ni Nebuchadnezzar sa lupain ng Babylonia at inilagay sa kabangyaman ng templo ng kanyang mga Diyos. Iniutos ng hari kay Aspenas, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay mga kabataan na walang kapansanan, makikisig, matatalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa at karapat-dapat maglingkod sa palasyo. Tuturuan din sila ng wika at panitika ng mga taga-Babylonia. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Hananias, Misael at Azarias na pawang nagmula sa lipi ni Juda.
Binigyan sila ni Aspenas sa mga bagong pangalan. Si Daniel ay Beltesazar. Shadrach naman si Hananias, Meshach si Misael, at Abednego si Azarias. Sige po. Tutuin muna natin na para maunawaan nila yung Yan. unang ano, no? Sige po. Dito kasi, ikatlong taon ng paghahari ni Haring Jehoiakim. Si Jehoiakim, ang pinalitan niyan isang hindi magandang hari noon, si Jehoahaz. Si Jehoahaz, ang ano niyan. Pero hindi rin naging magandang hari ito. Actually, ang nag-install sa kanya para maging hari ay ang Egypt. Ang Egypt. And then, tinalo ng Babylonia ang Egypt. So, dali-daling nagbago ng allegiance niya si Haring Jehoiakim na iyan. Pumanig dali siya sa Babylonia. Pero parang naging vassal siya ng ano ng parang puppet na hari ng Babylonia. Ang problema na inis siya sa Babylonia, masyadong mataas yung taxes na binabayaran niya. So nagrebelde siya sa Babylonia. Nagalit rin sa kanya siyempre Babylonia. Kaya yung matagal ng balak na sakupin muli ang Juda ginawa dahil salbahing ang hari itong si Jehoiakim. Yan ang nangyari. Balik na tayo sa sa tatlong pinili na yon. Magaling yung tatlong pinili na yan Yan. Dito na ito sa kuha. Ay, okay po. Ay, tutuloy ko na. Okay po. Ayan. Tuloy pa natin verse 8. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya ipinakausap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y kalugdan at pagbigyan ni Aspenas. Ngunit sinabi niya kay Daniel, natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari na naglalaan ng pagkain at inumin ninyo kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa sa ibang mga kabataan na kasing edad ninyo. Tiyak na papupugutan niya ako ng ulo. Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na pinagkatiwalaan ni Aspenas na mga laga sa kanya at sa tatlo niyang kaibigan. Pakiusap niya, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, ihambing ninyo kami sa mga kasing edad namin na pinapakain ninyo ng pagkain bigay ng hari at gawin ninyo sa amin ang nararapat. Sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. At pagkalipas ng 10 araw, nakitang mas malulusog at malalakas sila kaysa sa mga kasing edad nilang pinakain ng pagkain galing sa hari. Kaya gulay at tubig na lang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inuming galing sa hari. Binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ng kaalaman at kakayahan sa panitikan at agham. Bukod dito, binigyan pa si Daniel ng kakayahang umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. Dito nga, kasama sa mga na-exile sa Babylonia ay si Daniel. Nagbigay ng utos ang hari noon na pumili ng mga kabataan na pwede nilang i-train na maglilingkod sa hari. At kasama si Daniel at 3 pa na pawang kasama sila sa tribo ng Juda. At yun nga, at tinitrain sila noon, dapat mag-undergo sila ng training na 3 years. At nagbigay ng utos ang hari noon na si Nebuchadnezzar na pakainin sila ng gusto. Dahil hindi sila dapat manghihina dahil ititrain nga sila sa maraming bagay. Ayaw ni Daniel yung pagkain ng hari ang kakainin niya. Para bang hindi niya, mas gusto niya kung ano yung nakasanayan na niya na pagkain doon sa Juda nung nandun pa sila. At yung nga, tinrain sila. Yung napag-atasan na magbantay sa kanila o magpakain sa kanila,
natatakot na hindi kainin nila Daniel yung ibibigay na pagkain. Ika nga, baka malaman ng ganyan dahil hindi naging maayos ang kanilang kalusugan, ipapatay yun. Ayun, kaya nakiusap sila Daniel na bigyan sila ng 10 araw para mapatunayan na hindi bibigay yung katawan nila doon sa kakainin nilang puro gulay lang. As compare kung ang ipapakain sa kanila ay yung bigay ng hari. At napatunayan naman nila yun. At doon, pumayag na rin yung mag-aalaga sa kanila na ganun nga ang mangyari. Yun na ang pinakain sa kanila. Dito na tayo. 18 na. Tuloy pa tayo, verse 18. Pagkaraan ng 3 taon na itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nebuchadnezzar. Kinausap sila ng hari at nakita niyang walang kapantay sina Daniel, Hananias, Misael at Azarias. Kaya't naging lingkod sila ng hari. Nakita ng hari na sa lahat ng bagay na itanong sa kanila, 10 ulit na mas mahusay at magaling sila kaysa mga salamangkero at mga enkantador ng kaharian. Naglingkod si Daniel doon hanggang sa unang taon ng paghahari ni Ciro. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, nung hindi na hari si Nebuchadnezzar, dahil si Cyrus the Great nga ang umano sa kanila yan si Haring Ciro So, inabot pa ni Haring Ciro pala si Daniel doon. Yun ang ano yan. Dahil, nung kabataan pa lang, nung tinitraining pa lang sila, talagang magaling na yung mga ipinakita ni Daniel at yung 3 niyang kasama. At yung 3 niyang kasama, maganda naging performance nila sa mga bagay-bagay na tinrain sila. Maganda ang kinalabasan, mahusay sila na matatawag. Ayan po. Umabot pala si Mga ilang years kaya yung Tata Bert, no? Siguro may... Nung Noong tinrain sila, 3 years yun At yun, nalampasan naman nila. Pero itong pag-ano ni Ciro, inabot pa ng gano'n, no? Naglingkod si Daniel doon hanggang sa unang taon ng paghahari ni Ciro. Matagal na siguro. Sila na talaga. Naglilingkod na noon si, parang na-pass forward dyan kay Ciro Ayan po. Siguro mahilig po siya sa Coke. Coke Zero. Ayan na po. Dami pong Yan. Chapter 2. Ang panaginip ni Nebuchadnezzar. Noong 2 taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar, siya ay nagkaroon ng masamang panaginip. Kaya siya ay nabagabag at hindi makatulog. Dahil dito, ipinatawag niyang lahat ng salamangkero, enkantador, mangkukulam, at astrologo upang ipaliwanag ang kanyang panaginip. Sinabi niya sa kanila, nanaginip ako at ito ang bumabagabag sa akin hanggang ngayon. Ipaliwanag nga ninyo ang kahulugan ng aking panaginip. Sumagot ang mga astrologo sa wikang Aramaiko. Mabuhay ang hari. Sabihin po ninyo ang panaginip at ipapaliwanag namin. Sinabi ng hari sa mga astrologo, ipinag-utos kong sabihin muna ninyo ang aking panaginip. Saka ninyo ipaliwanag. Talagang magaling sila. Magaling. Talino rin Kung hindi, ipapapatay ko kayo at ipawawasak ang inyong mga tahanan. Ang hirap niyan. Kapag nasabi naman ninyo at naipaliwanag ang aking panaginip, gagantimpalaan at pararangalan ko kayo. Kaya sabihin na ninyo at ipaliwanag sa akin ang aking panaginip. Muli silang sumagot, mahal na hari, sabihin po ninyo ang panaginip at ipapaliwanag namin. Sinabi naman ng hari, alam kong pinahahaba lang ninyo ang oras dahil sinabi ko sa inyo na iisang hatol ninyo kapag hindi ninyo nasabi at naipaliwanag sa akin ang aking panaginip. Utol-ulo, no? Takot pa na to. Nagkaisa kayong magsinungaling sa akin sa pag-aakalang magbabago pang aking isip sa paglipas ng oras. Sabihin ninyo ang aking panaginip at saka ako maniniwalang maipapaliwanag nga ninyo iyon.
Sumagot ang mga astrologo, wala pong tao sa daigdig na makakagawa ng iniutos ninyo. Wala ring hari, gaano man ang kapangyarihan niya, na nag-utos ng ganyan sa sino mang salamangkero, manghuhula o astrologo. Napakahirap gawin ang iniutos ninyo. Mga Diyos lamang ang makakagawa niyan at hindi sila namumuhay na kasama ng tao. Dahil sa sagot na ito, nagalit ang hustong hari, kaya ipinag-uutos niyang patayin ang lahat ng mga tagapayo sa buong Babylonia. Saklaw ng kautosang ito ang lahat ng matatalinong tao sa kaharian, pati si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Yan. Talaga, ang hari kasi si Nebuchadnezzar, may napanaginipan. Isang senaryo at hindi niya maintindihan ang ibig sabihin noon. So, pinatawag niya yung magagaling na salamangkero, enkantador, mga astrologo noong kaharian niya para sangguniin ang mga ito. At tulungan siya na malaman ang ibig sabihin ng kanyang panaginip. Pero magulang din yung hari eh. Ang gusto niya, sabihin muna noong mga salamangkero at mga astrologo na ito kung ano yung kanyang panaginip. Then, ipaliwanag nila kung ano yung ibig sabihin ng panaginip na iyon. At dyan malalaman mo talaga kung magaling yung mga salamangkero astrologo na iyon ng kaharian ni Nebuchadnezzar. Nagrereklamo, bakit hindi na nga raw nila sabihin muna yung panaginip at uhulaan at sa kanila sasabihin ang ibig sabihin noon. Ayaw pumayag ng hari. So nag-utos ang hari, lahat ng mga astrologo, salamangkero, yung manghuhula na yan, ay ipapatay. At kasama dyan sila Daniel. Considering ganun din ang kanilang trabaho dyan sa kaharian na iyan. At yan, susunod sa mga susunod na na tayo. Yan. Ito maganda. Verse 14. Inihayag ng Diyos kay Daniel ang panaginip. Wow. Kaya, maingat na kinausap ni Daniel si Arioch, ang kapitan ng mga tanod ng hari na siyang inutusan upang patayin ang mga matatalinong tagapayo ng Babylonia. Tinanong niya ito, bakit po nag-utos ang ganitong kabigat ang mahal na hari? At sinabi naman sa kanya ni Arioch ang dahilan. Dahil dito, nagpunta sa hari si Daniel at nakiusap na bigyan pa siya ng panahon at ipapaliwanag niya ang panaginip nito. Matapos payagan, umuwi si Daniel at sinabi kina Hananias, Misael at Azarias ang pangyayari. Hiniling niyang sama-sama silang manalangin sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang iyon upang hindi sila patayin kasama ng mga matatalinong tagapayo ng Babylonia. Nang gabing iyon, sa pamamagitan ng pangitain, ay inihayag ng Diyos kay Daniel ang nasabing hiwaga, kaya't pinuri niya ang Diyos ng kalangitan. Ang sabi ni Daniel, purihin magpakailanman ang pangalan ng Diyos, pagkat siya'y marunong at makapangyarihang lubos. Siyang nakakapagbago ng mga kapanahunan, naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan. Siyang nagbibigay ng karunungan sa matatalino at kaalaman sa may pangunawa. Naghahayag ng mga lihim at kahiwagaan. Nakatatalo sa mga nasa kadiliman sapagkat ang kaliwanagan sa kanya'y nanananahan. Pinupuri ko kayo at pinasasalamatan, O Diyos ng aking mga magulang. Dahil sa kaloob ninyo, sa aking lakas at karunungan, ngayon ibinigay ninyo sa akin ang aking kahilingan. Panaginip ng hari sa aming ipinaalam. Yan. Yun nga po, nung makarating kay Daniel, yung utos ng hari na iyon na ipinapapatay, lahat ng mga advisors ng hari, kasama sila. Naglakas loob si Daniel na pumunta sa hari, nabigyan pa siya ng ilang panahon upang mapag-aralan yung kung ano yung panaginip ng hari at kung ano ang ibig sabihin nito. At nung binigyan naman siya ng hari nung sapat na panahon, nag-usap-usap silang magkakaibigan. Ang isang magandang ginawa nila, nagdasal sila sa Diyos. Hiningi nila ang tulong ng Diyos tungkol dito sa problema ng hari.
At natutuwa naman si Daniel, no, dahil ibinigay nga sa kanila kung ano yung panaginip ng hari, pati ang kahulugan nito. Ang isa pa muling ginawa ni Daniel na maganda at kalugod-lugod sa Diyos ay yung pasasalamat na ibinigay nila rito dahil tinulungan sila sa napakalaking problemang ibinigay sa kanila ng hari. Kamatayan kasi ang kapalit ay pag mali. Yun. Verse 24, ipinaliwanag ni Daniel ang panaginip ng hari. Yan lang. Pagkatapos, bumalik si Daniel kay Ariok, ang opisyal na inutusan upang patayin ang mga tagapayo ng Babylonia. Sinabi niya, huwag mo munang patayin ang mga matatalinong tao. Samahan mo ako sa hari at ipapaliwanag ko ang kanyang panaginip. Dali-daling iniharap ni Ariok si Daniel sa hari. Sinabi niya, mahal na hari, narito po ang isa sa mga dinalang bihag mula sa Juda. Siya po ang makapagpapaliwanag sa inyong panaginip. Si Daniel na tinatawag na Beltesazar ay tinanong ng hari, masasabi at may papaliwanag mo ba sa akin ang aking panaginip? Sumagot si Daniel, ang hiwagang gustong alamin ng hari ay hindi maipapaliwanag ng sino mang matalinong tagapayo, enkantador, salamangkero o manghuhula. Ngunit, mayroon pong isang Diyos sa kalangitan na naghahayag ng mga hiwaga at ipinakita niya sa Haring Nebuchadnezzar ang mga mangyayari sa mga darating na panahon. Ito ang panaginip na inyong nakita habang kayo'y natutulog. Mahal na hari, ang panaginip ninyo ay tungkol sa mangyayari sa hinaharap at ipinapaalam ito sa inyo ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng hiwaga. Ang hiwagang ito ay ipinaalam sa akin, hindi dahil ako'y higit na matalino kaysa iba, kundi upang ipaliwanag ito sa inyo at upang maunawaan ninyo ang gumugulo sa inyong isipan. Mahal na hari, ang nakita ninyo ay isang malaki at nakakasilaw na rebulto. Nakatayo ito sa inyong harapan at nakakatakot pagmasdan. Ang ulo nito ay lantay na ginto at pilak ang dibdib at mga bisig. Tanso naman ang tiyan at mga hita nito. Ang mga binti ay bakal at ang mga paa ay pinaghalong bakal at putik. Habang pinagmamasdan ninyo ito, may batong natipak sa bundok na bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Naging parang ipa ito at tinangay ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip at narito naman ang kahulugan. Muna yan. Ay, sige po. Muna natin dyan. Actually, hindi ko naman muling uulitin pa yung binanggit ni Anjay tungkol doon sa kung ano man yung panaginip. Babanggitin ko na lang dito yung isang magandang pagkatao ni Daniel. Dito kasi, noong ipinakita na ng Diyos kung ano yung panaginip ng hari at kung ano ang kahulugan nito, sinabi niya sa Haring Nebuchadnezzar na kung ano yung panaginip na at kung ano ang kahulugan nito. Sinabi niya na ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanya yung may connection tungkol sa kanyang panaginip. Hindi niya inari o hindi niya ipinagmalaki yung bagay na yun. Talagang inano pa rin niya na ang Diyos sa Diyos nang galing yung kanyang naging kaalaman tungkol sa panaginip. Pinakita lang dito ni Daniel yung kanyang kababaan ng loob. Yung kanyang kababaan at doon tuwang-tuwa ang Diyos sa mga tao na binigyan ng himala ng Diyos, pinagkalooban ng kung ano man, tapos mababa ang loob pa rin ng taong yun. At yan ang isang bagay na ugali ni Daniel na kinalulugdan ng Diyos. Yun lang. Gusto ko yung throat. Opo. Thank you, Tito Ben. Ganda nga eh. Ang galing niya. Ayan. Ito po. Verse 36. Yan, Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip at narito naman ang kahulugan. Kayo po ang pinakadakila sa lahat ng mga hari.
At kayo po ay pinagkalooban ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, lakas at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang ulong gintong iyon. Ang susunod sa inyo ay ang ikalawang kaharian na mas mahina kaysa sa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na isinasagisag ng tanso at sasakupin nito ang buong daigdig. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ng kahariang ito ang buong daigdig. Ang kahulugan naman ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at putik ay ito. Mahahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal sapagkat ito'y nakahalo sa putik. Ganito naman ang kahulugan ng mga paang yari sa pinaghalong bakal at putik. May bahagi itong matibay at may bahagi namang marupok. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay pag-aasawa ng magkakaibang lahi. Ngunit hindi ito magtatagal kung paanong hindi maaaring paghaluin ang bakal at putik. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman ni masasakop ninuman. Dudurugin ito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian at mananatili ito magpakailanman. Kaya't hindi na makakabangon ng mga iyon kahit kailan. Katulad ito ng inyong nakitang tipak ng bato na dumurog sa rebultong yari sa bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinapaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Ito po ang inyong panaginip at tiyak ang kahulugan nito. Uy. Yeah. Ang ganda nung paliwanag na ibinigay ni Daniel, no? Pero hindi na natin babanggitin ang tungkol sa bagay na yun. Pipiliin na lang natin dito yung magandang mga punto. Isa na rito, ano nga ba yun? Yung mga kaharian na binanggit, and then, may nagustuhan ako dito bilang sinabi Sa pinapauna. Yung hindi pwedeng maghalo ang bakal at putik. Hindi pwedeng magkaasawahan ang magkaibang kaharian. Actually, yan ang naging Waterloo ni Haring Solomon. Yan ang ikinasira ni Solomon sa Diyos. Nasira na sa Diyos eh. Ang dami niya, 1,000 ang naging asawa niya. Puro mga prinsesa ng iba't ibang kaharian yan. Parang pagka-asawa niya, parang naging peace treaty. Ang problema, kaya bumagsak si Solomon. Ikinasira niya, napamahal sa kanya yung mga asawa niya, and then, bumitaw siya sa Diyos. At ang kanyang sinunod na paniniwala ay yung mga paniniwala ng kanyang mga naging asawa. Iba ang paniniwala ng mga iba yung Diyos-Diyosan eh. Ang isa pang ginawa ni Haring Solomon, pinagpatayo niya ng rebulto ang bawat Diyos-Diyosan niya. Yan nagalit ang Diyos sa kanya. At yun ang ikinabagsak ni Haring Solomon. Kaya dito ganun din ang ibinibigay na warning ng Diyos kay Nebuchadnezzar. Not to commit the same mistake. Yan. Yun ang isa binanggit. Yung iba, magulo na yun eh. Pero ang galing. Oo. Buti na alala mo tatabi. Kasi Haring Solomon, bumagsak si Haring Solomon dahil doon. Yung pagbagsak nga, na may idugtong ko na, yung pagbagsak nga ni Haring Solomon, doon niya nakita. Doon niya napatunayan na ang malaki niyang pagkakamali. Kaya isinulat niya yung ang dyan natin, nalakad din natin na Ano pa yung yung tatabi? May sinulat po siya. na mga libro. Yung ba, ang lahat ay walang kabuluhan. Kaya sinulat niya yun. Dahil sa mga Opo. na-experience na yung pagbagsak niya.
Ay, tama. Yung parang ang Walang dating. kabuluhan. Lahat ng meron siyang yaman, lahat ng meron siyang Walang asawa. kabuluhan. Ay, sinulat niya yun. Galing. Tama po. Kalimutan ko title. galing na Pero siya. yun yun. Oo. Alam ko, Ecclesiastes. Ecclesiastes yan. Ang lahat ay walang kabuluhan. Dahil na-experience mismo ni Yes. Haring Solomon. Mm. Galing mo, Tata Bert. Grabe. Yan po. Verse 46, yan. Nakakahawa po siya. talaga. Ginantimpalaan si Daniel. Yan. Yumukod si Haring Nebuchadnezzar, nalapat ang mukha sa lupa at nagbigay galang kay Daniel. Pagkatapos, iniutos niyang handugan ito ng insenso at iba pang alay. Sinabi niya kay Daniel, tunay na ang Diyos mo ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari. Siya ang tagapagpahayag ng mga hiwaga, kaya naipahayag mo ang hiwagang ito. Pinarangalan ng hari si Daniel at binigyan ng napakaraming handog. Siya ay ginawa nitong tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia at pinuno ng lahat ng mga tagapayo ng Babylonia. Grabe. Hiniling naman ni Daniel sa hari na sina Shadrach, Meshach at Abednego ay gawing tagapangasiwa sa Babylonia upang siya'y makapanatili sa palasyo ng hari. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil nga sa naging magandang pagpapaliwanag ni Daniel doon sa panaginip ng hari, yun, binigyan sila ng mataas na katungkulan sa kaharian ni Nebuchadnezzar. At actually dito bumibigay na si Nebuchadnezzar sa mga panahon na ito. Oh, talaga. Gusto na niyang bumitaw doon sa Diyos-Diyosan niya. Nag-uumpisa dyan. Nag-uumpisa. Siguro malalaman natin. Ang kung ano man yung mga bagay na yon na magpapabago kay Nebuchadnezzar. Actually, hindi naman binanggit dito na si Yahweh na rin o ang Diyos na rin. Hindi. Pero yung mga action niya, yung mga ginawa niya, parang doon na papunta. Ang ni Nebuchadnezzar. Wow. Yun. Yan. Thank you po, Tata Bert. Ayan po. Ito na, alamin na natin ang mga kaya ang mga gagawin pa. Tsaka yung mapaluhod, di ba? Mapalapat ang mukha sa lupa, yung hari. Ay, Diba? respeto yun. Yes. Mataas na respeto yun. Kila Daniel, ginawa niya yun. Ay talagang, punto por punto yung paliwanag na ibinigay nila. Maayos eh. Ang ganda. Ito yung panaginip mo. Ito ang kahulugan. Kahulugan. Eto nga binasan mo na nga, hindi ko Opo. maulit yun. Opo, iba. Ayan. Chapter 3. Iniutos sa lahat na sumamba sa rebultong ginto. Si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng rebultong ginto na 27 metrong taas at may 3 metro naman ang lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Pagkatapos, ipinatawag niya ang mga pinuno ng mga rehiyon, mga pinuno ng mga hukbo, mga gobernador ng mga lalawigan, mga tagapayo, mga ingat-yaman, mga hukom, mga mahistrado at iba pang mga pinuno ng kaharian para sa pagtatalaga sa nasabing rebulto. Nang nasa harap na sila ng rebulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, iniuutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa rebultong ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, lauta, lira, sitar, alpa at iba pang instrumento. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay hagis agad sa naglalagablab na pugon. Nang marinig nga ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Yan, dito yung hari na naman nagpagawa ng napakataas na rebulto. Hindi binanggit kung kaninong rebulto, no? Presumably siya kanya. Tsura niya siguro, no? Mataas. At nagbigay siya ng utos na pag narinig ng tao yung mga tunog ng mga instrumento na banggit dito, magbibigay galang sila. Paano pagbibigay galang sila? Luluhod at sasamba sila sa nasabing rebultong ginto na yon na pinagawa
ni Haring Nebuchadnezzar. At alam mo na naman, pagka hindi ka sumunod sa ganyan, sa utos ng hari, putol ulo ka. Yeah. Ganyan yan. Sige, tuloy. Yan. Verse 8. Pinaраtangan ang tatlong Hudyo. Sinamantala ito ng ilang mga mamaya ng Babylonia upang paratangan ng mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebuchadnezzar, "Mabuhay ang mahal na hari! Iniutos po ninyo na lumukod at sumamba sa inyong rebultong ginto ang sino mang makarinig sa tugtog ng mga instrumento. At sino mang hindi sumunod ay ihahagi sa naglalagablab na pugon. Hindi po sumusunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach, at Abednego, ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia." Mga kaibigan Ni ni Daniel. Daniel. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos ni sumasamba sa ipinagawa ninyong rebultong ginto. Naggalit si Haring Nebuchadnezzar nang marinig ito at ipinatawag niya ang tatlong lalaki. Sinabi niya, "Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumasamba sa rebultong ginto na aking pinagawa? Iniuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan?" Sinabi ni na Shadrach, Meshach at Abednego, "Mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo." Kita mo yung katatagan ng tatlong kaibigan ni Daniel na ito. Yung kanilang paniniwala ay talagang solido. Hindi sila sasamba sa Diyos-Diyosan na siyang sinasamba ni Nebuchadnezzar at pati na rin dito sa rebultong napakalaki na ipinatayo ni Haring Nebuchadnezzar na ito. Biro mo, nagtatrabaho sila sa hari at mataas ang posisyon nila, pero despite of that, talagang kung ano yung kanilang pinaniniwalaan, doon lang sila. Hindi sila sasamba sa kung anumang Diyos ang sinasabi sa kanila ni Nebuchadnezzar. Pero tatako, Tata Bert, kasi diba yung chapter na binasa natin, parang nahiwagaan na siya dun sa Diyos. Pero yan nga, parang, hindi pa kumpleto eh. Kaya meron pa rin siya. Yung ego pa rin niya, doon pa rin. Doon pa rin. Yan, thank you po. Verse 19. Inihagis ang tatlong kabataan sa naglalagablab na pugon. Akala ko hindi niya gagawin. Yung istorya niya, alam niya sa history. Yung tatlong ano niya. Namulang mukha ni Haring Nebuchadnezzar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya inuutos siyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Inutusan din niyang ilan sa mga pinakamalakas ng kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon. Ginapos nga sila ng hindi na inalis ang damit, ang panloob at panlabas, turbante at iba pang nakasuot sa kanila at inihagis sila sa naglalagablab na apoy. Dahil sa mahigpit ang utos ng hari na patindihin ang init ng pugon, lumabas ang apoy kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagtala. Sa kanila. Nakasama sila. Kina Shadrach, Meshach at Abednego. Samantala, nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang tatlong kabataan. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebuchadnezzar at itinanong sa kanyang mga tagapayo, "Hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy?" "Opo, kamahalan," sagot nila. "Bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng mga Diyos." Ando doon yung nag-save sa 3. Ando doon, posibleng angel o anghel, or posibleng ang Diyos mismo yung nando doon na yun. Na siyang
Dahil talaga matindi yung paninindigan ng tatlo yung kanilang paniniwala sa Diyos. Natural lang Yes. na ganun ang gagawaing pagtulong sa kanila ng Diyos. Yun. Ang ganda, no? Ang ganda na sinabi. Labutan nga ako. Hindi ko po alam itong story na to. Pinalaya at itinaas sa tungkulin sina Shadrach, Meshach at Abednego. Ang gulo rin ang utak na Nebukadnezar eh. Promoted. Oo nga eh. Lumapit si Hari Nebukadnezar sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, lumabas kayo riyan at halik kayo rito, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taas ang Diyos. Lumabas nga silang tatlo mula sa pugon at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tinignan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo. Hindi nasunog ni bahagya man ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan. Hindi rin sila nag-amoy usok. Pwede ba yun? Di ba padan ka nga sa barbecue dyan sa Grande? Amoy ka ni. Grabe talaga. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ng Diyos ni na Shadrach, Meshach at Abednego. Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na sumampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Yan. Kaya ipinag-uutos ko, sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni na Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makakapagligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. At sina Shadrach, Meshach at Abednego ay tinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Yan, Ito po. napakagandang pangyayari na ito. Dito na patunayan Yan. ang katotohanan ng Diyos na sinasamba nila Daniel at ng tatlo niyang kaibigan na ito. Pinatunayan ng Diyos na ang sinumang naniniwala sa Kanya, ang sinumang nagbibigay galang sa Kanya, ay talagang tinutulungan niya sa mga oras na ganito ng kagipitan. Kita mo, napakahalaga ng aral na ito. No? Actually, binabanggit na rin na itong pangyayaring ito ay sinasabi na rin ng ibang mga nagtuturo ng itong senaryo na ito. Kaya pamilyar ako dito sa sa niyan eh. Matagal ko na narinig yung ginawa ng tatlong ito na kaibigan ni Daniel at pati ni Daniel. Kung paano sila hinangaan noon sa panahon ni Nebukadnezar. Biro mo, inilagay ka na sa apoy, tapos ang dami nagtataka, biro mo, tatlo lang inilagay sa apoy, bakit apat yung nadudoon? Tsaka yung naglagay pa sa kanila yung nasunog. Nasunog. So, ibig sabihin, matindi talaga. Grabe. Yan. Hindi man lang amoy uso. Mm. Yun. Try nyo pong pumasok sa Oo. Samgyup. Hindi kayo kakain. Amoy uso kayo kakain eh. Pagkain pa rin. Pero nga Tata Bert, grabe. Yan ang sinasabi talaga ng pananampalataya. At sorry po. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayun. Yun po yung sinasabi yung pananampalataya. Yun yung walang kaduda-duda ni 0.1%. Kasi ang ganda, bukod sa kahit ano gawin mo sa akin, hindi kami susunod sa iyo. Di bali na kahit, di ba, kahit anong gawin mo, doon pa rin ako sa Diyos na pinaniniwalaan namin nila Daniel. Ayun. So, para sa akin po, naku, pag faith talaga ang pinag-uusapan, sa totoo lang, ang faith, very hindi yan agad mo kukuha yung 101% ng pananampalataya. Marami kang pagdadaanan, marami kang pagsubok. Talagang para kang lapis, no? I-sharpen ka talaga ng mga pagsubok. Hindi lang basta-basta, ay maniniwala na ako sa Diyos. Hindi ganun kadali. Kasi gusto ng Diyos yung maramdaman mo talaga na sa Kanya ka pupunta. Ang pinakamaganda nga yung nananampalataya ka sa Kanya dahil sa magandang pangyayari yun, maganda yun. Pero ang mas maganda dun, kapag hindi maganda yung nangyayari, pero sa Kanya ka pa rin, yun yung, dun talaga, yun ang 101%
1% na talagang masasabi mo, totoo tong naniniwala talaga tong bata na to sa akin. Kaya, para sa akin, kahit ano yung pinagdadaanan niyo, gusto niyo nang bumigay, parang nawawalan na kayo ng gana sa buhay. Yan yung mga panahon na sususian niyo yun. Yan yung susi na, yung malapit na kayo, yan yung susi na tinetest talaga yung pananampalataya niyo sa kanya. Ayan. Dito talaga, maganda yung pagpapakita ng kanilang pananalig sa Diyos, yung tatlong kaibigan ni Daniel na ito. Pinatunayan nila na walang makakabasag na anumang bagay sa kanya kahit na nakataya ang kanilang buhay. Actually, grace yan eh. No, grace yan. At dyan pinatunayan, once na na-earn mo yan, dire-diretso ka na. Dire-diretso ka na sa salvation. Remember, nung panahon ni Jesus, nung nakapako siya sa krus, yung isang kasama niya doon sa pagkakapako, si Dimas. Makasalanan tao yon, kaya nga nandoon siya para makrusify, pero doon sa huling hibla ng kanyang pagkakapako na yon, bago niya daranasin talaga yung matinding kamatayan, pinatunayan niya yung kanyang faith kay Kristo. Naniwala siya na si Kristo ay Diyos, na si Kristo ay Mesaya. Ang isa pang napakagandang ginawa ni Dimas, sinabihan niya si Kristo na kung maaari, Panginoon, isama mo ako sa paraiso, sa iyong kaharian, na siya namang totoong nangyari. Yung pangyayaring iyon at yung pangyayaring ito sa tatlo, yung tinatawag pong grace. At yan ang pinakasusi para makuha mo ang salvation. Ano sa ibig sabihin salvation? Buhay na walang hanggan. Yun po yun. Kaya sana po lahat tayo, maramdaman natin yung grace. Kasi Totoo. ang ganda po na sabi mo, Tata Word, pag nakuha mo yung sunod-sunod na, totoo yun. Kaya naku po, sana yun ang wish namin at prayer namin sa lahat. Kasi yun yung mga nakarang episode na pinag-uusapan namin, yung mga nilalecture ni Tata Bert, lahat yan, dun lang naman ang puntahan niya. Totoo. Diba? Kaya, Kahit ako, pag mag-direct, parang iisang direction ito. Yes. Actually, hindi ko naman inano yun, ha? Opo. Saka ko lang iniintindi ko ano yung ibig sabihin yung pagka i-lecture ko na eh. Opo. Isang tinutungo nito. Opo. Yun, ganun po. Di ba kaya pansin nyo, ano ba na, sige bahala na bukas. Di ba yung pag-AGT, wala na ngayon. Bahala na yun. So, naku po, ayun. Sana ngayon kung bigla kayong napanood ng live ng ito, baka mensahe para marinig nyo. Yeah. It's meant na marinig nyo na baka may pinagdadaanan kayo tapos kala nyo na tapos ang mundo, hindi. Baka ito yung time na teka nga, baka nga ibahin ko ng konti. Balik ako sa kanya kahit ito yung pinaka-challenging. Kasi usually, lalo, di ba yung iba lalong wala. Pero yun, tama. Yun yung grace na makukuha nyo. Kaya, ayun. Kaya maraming salamat po sa inyong panunood. Mamayang gabi po, samahan niyo po kami. May online prayer vigil po ng 10 o'clock. Sa mga gusto po manood ng mga nakarang episode. Sa YouTube po, meron din bukod sa Facebook. Ang YouTube po is Anthony Rivera-AGT. Mas madali niyo po kasi makita yung mga episodes simula season 1. Tapos sa mga gusto pong malaman paano po nag-umpisa sa senior hanggang sa lahat ng mga proyekto na nagawa namin, punta po kayo sa anthonyrivera.com. At bukas po, Tata Bert. Bukas nga po pala. Pero before that, sa mga susunod na Bible reading po natin dito, tinatalakay natin ang Daniel, samahan niyo po kami at marami tayong matututunan po dito. Kita nyo, ngayon pa lang, unang buhos pa lang yan, napakaganda na nung ating natutunan dyan. No? And then, bukas nga po pala, at 8 o'clock, meron po tayong novena. Most probably, baka si Ateng ang manguna dyan. And bago ang gamutan, yung 188 lecture po natin. Maganda po yun, kaya mapanood yun, pakinggan nyo. Thank you so much, Tata Bert. Salamat po sa inyo.
God bless po. Okay.